ang banal na Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang pagmamayari ng iba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid, mga gilyo namin na taga-subaybay, mula pa nung panahon ng Quraysh hanggang ngayon ay napakaraming mga akusasyon laban kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o laban sa banal na Quran, na kung saan sinasabi nila na katulad na pag-usapan natin, sabi nila, ito daw ay salita ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito yung kanang kinopya. Kung ano-ano pa. Isa sa napakatinding akusasyon ay yung pagsasabi nila na ito ay salita, sorry sa salita, pero ito ang sinabi nila. Ito yung salita ni Shaitan. Kasi daw, yung dumarating sa propeta sallallahu alaihi wasallam na nagdadala ng mga salita, ibig sabihin yung may dala ng wahi, ay hindi daw yung anghel, kundi Shaitan. Alam naman natin, yun ang katapat ng mga anghel ay mga Shaitan. Siyempre, dalawang klaseng Shaitan. Shaitan na jin at saka Shaitan na tao. Ang katapat niya, o katapat ng mga Shaitan ay mga anghel. Kaya, ayaw nilang umamin, gusto nilang siraan ng Quran, kaya kanilang sinasabi ito ay hindi salita ng Allah. Hanggang ngayon. Kaya kailangan ito ay, ibig sabihin, para masagot natin ng ganitong paratang ng mga nasa labas ng Islam o kalaban ng Islam, na hindi ito salita ng Allah, kundi salita ng pinakamasamang nilikha ng Allah, tinatawag na Shaitan. Ito ay ang mga sagot natin, mga kapatid. Babasahin natin ang sagot. Unang-unang sagot. Paano mangyari na ang banal na Quran ay salita ni Shaitan, astaghfirullah din sa salita, samantalang si Shaitan ay pinapaalis ng Quran? Ibig sabihin, kapag binibigkas mong banal na Quran, aalis si Shaitan. Paano mangyari? Salita na kinatatakutan niya. Kaya, ito'y may katibayan sa banal na Quran at totoo talaga, mga kapatid. Kaya nga yung bahay na binibigkas doon palagi ang banal na Quran, hindi papasok si Shaitan doon. Kaya nakakatulog ng mahimbing yung mga nakatira doon. At yun ang totoo, mga kapatid. Ibig sabihin ang banal na Quran ay pangtaboy kay Shaitan. Pangtaboy kay Shaitan ang banal na Quran, mga kapatid. Paano mangyaring salita niya samantalang yun ang pangtaboy sa kanya para lumayo, para umalis? Allahu Akbar. Yun talaga totoo, mga kapatid. Ayaw ni Shaitan, takot si Shaitan sa mga lugar na doon binibigkas ang banal na Quran. Meron lang ako kwento sa inyo, mga kapatid, ha? Kasi hindi ko pa ito naintindihan, eh.
Siguro medyo may pagbabago na, pero gusto ko ikwento kasi hindi dahil sa nangyari sa akin, hindi lang kasi ako, marami kami. Ha? Nung panahon na kami ay pabalik-balik sa Makkah o sa Saudi Arabia, marami kami. Baka sa ilan ba kami? May 10, pero minsan magkakasama, 5, 3, 4. Magkakasabay ba sa pag-uwi? Pagdating namin ng Maynila, lahat kami, para kami napapasok. Parang ayaw namin tumigil sa Maynila, gusto namin tumuli na. Hindi siguro dahil sa nananabik kami, homesick kami. Hindi yun ang dahilan, para hindi kami masaya. Hindi kami masaya, hindi lang ako, marami kami. Nang panatili ng Maynila. Siyempre, mga kapatid, nung panahon na yon, ilan lang ang tumatawag ng adan sa Maynila? Mga 4 lang yata mga kapatid sa Maynila. 2 magkatabi, 2 masjid sa Muslim Center, sa Itchagi, sa Quiapo, at saka yung Golden Mosque. Magkatabi kasi yun eh. Ang pagitan ay ilog. Ang kwento ko, yung patungkol sa pangyari dito patungkol kay Shaitan na yung pagbibigas ng Quran ay talagang tinataboy na si Shaitan. Yun na nga, ito yung nangyari sa amin nung kami ay pabalik-balik pa sa Saudi Arabia at lalo sa Makkah. Siguro, may 10 kami na minsan nagkakasama, nagkakasabay-sabay. Minsan, 7, 8, 5, 4, 3. Nasabay-sabay kaming pabalik-balik sa Pilipinas. Yun na nga, nung panahon na yun na nga, ito ang na-notice ko mga kapatid, yung panahon na yun ay 4 lang ang tumatawag ng adan sa buong kamay nilaan at nagbabasa ng Quran. Siyempre, pagdating ng sala, lalo-lalo na yung Fajr, Maghrib at saka Isha na talagang naririnig. Ang mahalaga, yun na nga, 2 masjid sa Quiapo, sa Muslim Center at saka doon sa Golden Mosque. Pangatlong masjid ay nasa Taguig. Pang-4 na masjid ay yung ordinary masjid ng mga Muslim sa Tandang Sura sa Quezon City. Yun lang ang masjid ng panahon na yun. 4 lang alam ko. Ibig sabihin, sa laki ng Maynila o Metro Manila, yun lang 4 lang masjid. Ibig sabihin, talagang 4 lang yung lugar na nagtataboy kay Shaitan sa laki ng Maynila. Ang ibig kong sabihin, karamihan sa lugar ng Maynila ay puro Shaitan. Kung hindi Shaitan na tao, ay Shaitan na jinn. Kaya, ito ang pinagtataka namin. Kung baka lahat kami ay parang bagang nagkakakwentuhan, bakit parang pagdating natin sa Manila, napapaso tayo? Bakit gusto natin tumuloy? Ayaw natin tumigil sa Maynila. Samantala, ang mga tao gusto makarating ng Maynila. Allahu Akbar. Kaya, yun ang punto mga kapatid. Ganun kami lahat kami. Hindi lang 1 o 2, lahat kami. Na ganun ang katayuan. Ganun ang naramdaman. Okay? Ito experience namin, hindi lang ako. Ang mahalaga ay yung palang dahilan. Bakit maraming Shaitan? Kasi hindi narinig yung pangalan ng Allah, hindi nabibigkas ang Quran. Kaya maraming Shaitan. Yun talagang totoo mga kapatid. Ang pinagtatakaan namin, lalo-lalo mga kasama ko naman na ilang ba kami noon na Cotabato, na magkakasama. 5 yata kami. 5 kami. 5 kami Cotabato na magkakasama. Doon sa 5 kami Cotabato, pag nakarating kami ng Cotabato, parang masayang-masaya kami. Naalala ko pa minsan, nang unang uwi namin, ay hindi kami kaagad natuloy sa amin, kasi hindi naman kami nagpasundo, kaya 1 araw kami sa Cotabato. Kahit nung 80s mga kapatid, ang Cotabato City ay pagdating ng umaga, lalo-lalo na yung umaga, marinig mo, hindi lang 10 masjid ang marinig mo ang tumatawag ng Allahu Akbar. At hindi lang 10 masjid na binibigas ang Quran. Kaya
Kaya kahit pa paano, kukunti ang syaitan. Kumbaga, tuwing tatawag ng Adan, may tataboy ang syaitan. Yun ang punto ko mga kapatid, na ibig sabihin, itong katibayan, itong gumawa ng paliwanag, sabi niya, paano mangyari ang Quran ay salita ni syaitan, ni kinatatakutan ni syaitan yung Quran. Okay, yun ang unang-unang punto. Pangalawang punto mga kapatid. Paano mangyari na salita ni syaitan samantalang tayo na nagbabasa ng Quran at inutos sa atin ng banal na Quran, na kapag nagbigkas tayo ng Quran ay humingi tayo ng kalinga ng Allah mula kay syaitan. Nasta'id wa nasta'in billah minash syaitan. Allahu Akbar. Na kung saan siya ay sa kabilang buhay siya ay babatuin ng matinding mga bato sa impyernong apoy. Ano ang sabi ng Allah sa Suratul Nahl? فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kapag binigas mo ang Quran, ay hingi mo ang proteksyon, kalingan ng Allah, mula kay syaitan na pinaparusa ng pambabato, binabato siya sa impyerno. Allahu Akbar. Eh, paano pa mangyari? Paano pa mangyari na si syaitan, paano maging salita ni syaitan ay palaging natin hinilin sa lang kalinga mula kay syaitan o tuwing babasahin natin ito. Allahu Akbar. Yun na nga mga kapatid, paano mangyari na ang banal na Quran ay salita ni syaitan samantalang si syaitan ay tinatakot niya ang kanyang mga tagasunod mula sa mga tao, mga mananampalataya na nagbibigkas, nagbabasa ng Quran. Ito ang ayon sa kwento ng banal na Quran sa Surat Ali Imran 125, aya 125 ng banal na Quran. Ganito ang sinabi na Allah, "Innama dhalikumus syaitan." Sabi na si syaitan, yukhawwifu awliya'ah. Tinatakot niya ang kanyang mga tagasunod. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Huwag kayo matakot sa kanila, huwag kayo matakot sa mga syaitan, at matakot kayo sa akin kung kayo ay tunay na mga mananampalataya. Ibig sabihin mga kapatid, si syaitan, tinatakot niya ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga tagasunod mula sa atin na nagbibigas ng Quran. Actually, totoo mga kapatid. Makikita mo yung mga munafik, mga hipokrito, kahit sila tinatawag na Muslim. Makita mo na ayaw nila sa nagbabasa ng Quran, ayaw nila sa Quran, mas gusto nila yung music. Kaya na nakakalungkot mga kapatid. Kaya ipagpatuloy po natin ang pagpapaliwanag na ito. Diyan lang muna kayo.
banal na Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang pagmamayari ng iba. Kaya isa pa sa napakahalagang katibayan na ito ay hindi salita ng kalaban na si Shaitan ay ang banal na Quran ay sinasabi niya na si Shaitan ay kafir. So, yung sinasabi na banal na Quran na si Shaitan ay talagang lumabag sa katuruan ng Islam. Kaya paano tutugma na ang banal na Quran ay salita ng lumabag sa Quran? Napakalino naman na kontradiksyon. Allahu Akbar. Kaya, pinapaalalahanan tayo ng Quran na si Shaitan ay kafir. Hindi mananampalataya. Kaya hindi pwede na ang banal na Quran ay magiging salita niya. Ano ang sinabi ng Allah sa banal na Quran? Innal mubaddirina kanu ikhwana asyayatin. Ang mga mubaddirin, yung mga extravagance, yung mga gumagasta ng walang limit, lalo-lalo na sa kasiyahan sa makamundo, ay sabi ng Allah SWT, sila ay kabilang sa mga kapatid ni Shaitan. Kaya mali pala yung sobra-sobrang paggasta ng yaman para sa makamundong bagay, lalo-lalo na walang kabuluhan talaga. Hindi siya bawal yung gumasta ka sa makamundo na hindi naman bawal na makamundo, pero ang bawal yung sobra-sobra. Ibig sabihin, kung gagasta ka kailangan mo ng 10,000, gagawin mong 100,000 dahil mayaman ka. Yun ay haram. Kasi kagagawa ni Shaitan. At ito ang punto natin dito sa aya na ito. Wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. At si Shaitan ay nilabag niya ang kanyang Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kafur. Hindi lang pangkaraniwang paglabag, kundi sukdulan na paglabag, hindi pagsunod. Sukdulan, ibig sabihin matindi. Sino ang sukdulan ng kanyang pagsuway? Walang iba kundi si Shaitan. Ay katulad ng sinabi natin, ang Shaitan kasi maring jin o tao. Kaya sino man ang sukdulan ng kanyang paglabag, tao man siya o jin man siya, yun ang tinatawag na Shaitan. Kaya itong ginawa ng mga kalaban ng Islam, lalo-lalo na yung paninira sa Islam, paninira kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sukdulan, talagang lagpas na sa hangganan, ay hindi na sila pangkaraniwang tao. Sila ay mga Shaitan, yung mga gumawa nun. Allahu Akbar. Kaya si Shaitan ay sukdulan ng kanyang paglabag. Kaya paano mangyari na nabanggit sa Quran si Shaitan ay sukdulan ng kanyang paglabag, eh sila na nagsabi noon? Hindi pwede.
Ngayon mga kapatid, isa pa sa napakahalagang punto ng banal na Quran patungkol kay Shaitan ay sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na si Shaitan ay nais niyang iligaw ng malayong pagkaligaw ang sino man ang susunod sa kanya. Sinong may sabi ang banal na Quran? Sinabi ng Allah ayon sa banal na Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaya dahil doon, sabi ng Allah Suratul Nisa, Surah number 4, aya na 60, ika-6 na pong bersikulo ng kabanata na ika-4, bersikulo na 6 na po. Anong sabi ng Allah? وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ. Ang mga tao ay inutusan na labagin si Shaitan. O labagin ng anuman ng masamang gawain. Lalo ang gawain ni Shaitan, siyempre, siya ang pinakapangunahin ng nanligaw sa atin. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Samantalang nais ni Shaitan na may ligaw sila ng matinding pagkaligaw. Nais ni Shaitan na may ligaw ang tao ng matinding pagkaligaw. Kaya paano mangyari? Na nabanggit sa banal na Quran na si Shaitan ay nais niya tayong iligaw ng matinding pagkaligaw o malayong pagkaligaw, malayong-malayo. Kaya ang punto doon mga kapatid ay napakaraming katibayan na si Shaitan ay napakasama ng kanyang balakin sa atin, kaya hindi maari na ang banal na Quran na salita ng Allah ay magkaroon ng kahit malang konting bahagi na salita ni Shaitan. Allahu Akbar. Ang unang-una kasi, katulad sinasabi ko, ulitin ko lang mga kapatid, ang unang-una nagbintang ng ganitong pagbibintang, ganitong akusasyon, ay yung mga taga-Makkah, yung mga musyrik sa Makkah. Dahil nagkaroon kasi ng medyo mahabang panahon na hindi dumating si Jibril. Allahu Akbar. Kaya dahil doon, lalong-lalo na si Abu Lahab at ang kanyang asawa na si Ummu Jamil, ang ganda pa naman ng kanyang pangalan, nasabi nila ay iniwanan daw ng kanyang Shaitan, astaghfirullah alazim, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil nga natigil ang wahi. Kaya sinagot sila ng banal na Quran. Ayon sa Surah Ad-Duha, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Hindi ka iniwanan ng iyong Rabb, ang Panginoon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at hindi siya nagagalit o hindi siya nagalit sa iyo. Allahu Akbar. Kaya yun ang akusasyon o paninira ng mga musyrik sa Makkah na gano'n ang mga kanilang pinagsasabi.
Isa pang napakahalagang katibayan, mga kapatid, na ang banal na Quran ay 100% salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kahit konti, walang nahalo dito na salita ng kalaban, lalo-lalo na si Shaitan, ay yung pag-utos ng Allah ayon sa banal na Quran na hinihikayat niya ang tao na kapag may nangyari sa kanya na anumang paninira ni Shaitan, Allah Akbar, o panliligaw ni Shaitan, hinikayat tayo ng banal na Quran na hilingin ng kalinga ng Allah at hingin ng kanyang tulong laban kay Shaitan. Ayon sa Surat Fussilat, sinabi ng Allah, wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Kung sakaling titirahin ka ni Shaitan, sisirahin ka ni Shaitan, ililigaw ka ni Shaitan, naramdaman mo, at totoo yung mga kapatid, ang punto kasi, si Shaitan ay kapag ikaw ay nandun sa malapit sa kasalanan, ay itutulak ka niya para mapasok doon sa kasalanan. Maramdaman mo yun sa iyong sarili. Kaya nga tayo inutusan na palaging kasama sa mga mabuti, o sa umpukan ng mabuti, sa gawain mabuti, para malayo si Shaitan. Kaya kapag nangyari yun, na si Shaitan ay gusto na tayong itulak sa kasalanan, kaya sabi ng Allah, wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billah. Kung sakaling ililihis ka, ilalayo ka, ililigaw ka ni Shaitan, ay humingi ka ng kalinga ng Allah. Humingi ka ng tulong ng Allah laban kay Shaitan. Fasta'id billahi innahu huwas samiul alim. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nakakarinig at nakakaalam ng lahat ng pangyari. Bukod sa narinig niya, alam niya. Walang naililihim sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit yung anumang pambubuyo ng mismong ating sarili, dahil tao lang tayo na may kumbaga, meron tayong masamang side. At doon naman mag-umpisa kapag binubuyuan tayo ng ating sarili at nalalaman ni Shaitan yung kasi siya ay dumadaloy sa ating mga ugat, sa ating mga dugo, kasama sa ating mga ugat, sa dugo sa ating mga ugat. Kaya minsan nalaman yung mga bagay na yun. Kaya doon na tayo tinutulak. Kaya kapag nangyari yun, sabi ng Allah, fasta'id billah minash shaitanir rajim. Fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Hingi mo ang kalinga ng Allah, kanyang tulong laban kay Shaitan, dahil ang Allah siya higit na nakakarinig, higit na nakakaalam. Sigurado yun, mga kapatid. Walang pag-alinlangan. Na kung saan kapag katulad siya sabi natin, kapag inuudyokan tayo ng ating sarili, pagkatapos nag-udyok din si Shaitan na para tayo matulak sa pagiging masama, ay hiling natin ang kalinga ng Allah na higit na nakakarinig, higit na nakakaalam. Tiyak
ay may lalayo tayo sa pambubuyo, panlilinlang, panliligaw ni Shaitan na pinakamasamang nilikha ng Allah. Ipagpatuloy po natin mga kapatid. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.